Ito na naman ako. Parang kailan lang, parang ang haba ng panahon na huli ako nag-vlog. Ang huling vlog ko bago pa kami lumipad sa pamilya ng asawa ko. Pero wala lang, gusto ko lang mag-share ng saloobin ko kasi parang akala ng lahat happy-happy lang ako. Akala ng lahat okay lang ang mga bagay-bagay sa buhay ko kasi papasyal-pasyal, pa-shopping-shopping, pa-relax-relax. Pero hindi nila alam na may mabigat din akong dinadala na hindi ko naman pwedeng lahat ay i-share sa publiko. Tapos, masakit din kapag kayong may naririnig ka mula sa pamilya or kamag-anak, tapos sila yung unang hindi iintindi sa'yo. Kasi pakiramdam ko, kahit na hindi mo naman alam kung ano yung pinagdadaanan ng isang pamilya o ng isang tao, sana kung hindi natin kayang magbigay ng magandang isang komento, wag na tayong magsalita, 'di ba? Lalo na kung alaman natin na hindi natin alam yung totoong nangyayari sa buhay ng isa't isa. Para sa akin lang kasi, hindi naman kasi kawalan para sa para sa atin bilang tao. Hindi naman kawalan o hindi naman kabawasan ng dignidad natin kung mananahimik tayo o pipiliin natin na hindi magbigay ng bad comments. Lalong-lalo na kung hindi natin kilala yung isang tao, hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng isang tao. Bakit ako nag-share ngayon? Kasi yun yung mga reason kung bakit ayaw na ayaw kong umuwi sa Pilipinas. Kasi wala naman akong, parang lahat para sa akin, napaka-plastic lang. Yung okay sila sa'yo kapag harap ka, okay sila sa'yo kapag kaalam nila na may kailangan sila sa'yo, okay sila sa'yo kapag alam na basta pag may benefits para sa kanila, okay sila sa'yo. Tapos pagka nakatalikod ka, kung ano-anong mga komento ang nasasabi nila, kung ano-ano yung mga kwento na pwede nilang ikalat tungkol sa'yo kahit na hindi naman totoo o hindi nila alam yung totoo. Kaya para sa akin, ang dami nagtatanong kailan ako uuwi, bakit hindi ako umuwi. Dahil po, hindi ko ma-feel na pamilya naman ang mga tao sa Pilipinas. Parang napaka-plastic lang para sa akin. At saka ayoko makipagplastikan sa mga taong ganon. Para sa akin kasi, ang kasabihan namin mag-asawa ay hanggat walang ginagawang masama sa amin, hanggat hindi kami nasasaktan ng isang tao, mabait kami. At hanggat okay yung trato nila at wala silang nasasabing masama laban sa amin, lalong-lalo na kung wala naman kaming ginagawang masama sa kanila, okay kami sa kanila. Pero oras na nagawan din naman kami ng hindi tama, napagsalitaan kami ng hindi tama, bilang tao, nasasaktan din kami. Kung sa tingin ng mga iba dyan, tao sila, may karapatan silang masaktan, may karapatan silang magalit. Ganon din po kami kasi tao lang din po kami. So nakakaramdam din kami ng sama ng loob, nakakaramdam din kami ng lungkot. So, ganon po. Yun po ang dahilan bakit ayokong umuwi sa Pilipinas. Kasi parang wala naman nauuwian, di ba? Siguro uuwian ko yung mama ko kasi syempre miss na miss ko kasi siya naman yung nagpalaki sa akin, sila ng papa ko. Yung mga taong totoo, pakaramdam kong totoo, tulad nga nasabi ko, hanggat walang nasasabing masama laban sa amin, hanggat walang na ilalabas na kwento na walang katotohanan, okay kami. So, yun ang dahilan. At para na rin din siguro matapos na rin yung mga question na bakit hindi ako umuwi, bakit hindi ko sinasagot ang mga message ng mga tao nagtatanong kailan ako uuwi. Kasi po, para sa akin yung Pilipinas, kung wala ang mama ko, wala yung mga bata na gusto kong makita, kung wala yung mga pamangkin ko na gusto kong makilala, mga bata nga, wala rin talaga akong uwian. Yung mga bata kasi, para sa akin, yung mga bata,
wala silang alam kung ano yung ginagawa ng magulang nila. So, okay ako dun. Hindi ko dinadamay mga bata. Pero maliban do'n, ano po talaga yung iuuwi ko sa Pilipinas, wala naman. Kaya nga sinusubukan ko, ginagawan ko ng paraan para makasama ko na lang ang mama ko dito, maipasyal ko na lang siya dito para siya na lang yung pumasyal. Kasi wala naman akong uuwian talaga sa Pilipinas. Yun lang yung gusto kong i-share, na gusto ko lang malaman ng lahat. Kung wala naman po akong ginagawang masama sa inyo, sana wag niyo na lang ako gawan ng kwento. Kung hindi ninyo talaga alam kung ano nangyayari sa buhay ko, tikom na lang po tayo. Kasi kung kayo po ay nasasaktan sa mga salita ng ibang tao, ako po ay nasasaktan din sa mga salita ninyo. Yun lang po. Salamat.